Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7 nin pagkaga. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuwing mga barata sa lado lokal. Sarong persona natabangan na naman kana serbisyong kapwartiya kana pamilya Villa Puartia nin 300,000 pesos na cash para sa pagpaopera kana sa iyang puso. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Bicol Region na gana sa ikatulong onra sa ginibong St. Expo 2024. Naga City Public Market nagapasairarom nin na piranga rehabilitasyon. Sarong empleyado kan na gobyerno biktima ni na hold up sa laog kan na syudad kan na Naga. Maabot man sa 7 milyones pesos na kantidad na idol kan DSWD sa mga binagyong pamilya sa Bicol Region. Bulkan kan mayon nagpapadagos pa man giraray na yaon sa alert level number 1. Sa pamayo pa kan mga barata sa lado lokal, inspection sa mga barko isinagibo kan Philippine Coast Guard Bicol bilang parte kan sa indang Uplan Biyay ayos sa Pasko. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ang pinakabagong sitwasyon o update kan bulos kan trapiko o sa tinampo dyan sa parte mismo kan Andaya Highway sa barangay kan kabugtukan na Lupi, Camarines Sur, fully passable na sa First Road Rehabilitation Project. Alagad padagos pa man ang girgibong Second Road Rehabilitation Project sa barangay kan Bulawan, Senior Lupi, fully possible naman ang Third Road Rehabilitation Project sa Sitio Mauka, barangay kan Kulakling Lupi, fully possible na ang Port Road Rehabilitation Project padagos na pinagpapagirumdum ang mga motorista na maging maingat sa pagmamaniho mantang nagaagi sa mga lugar na may ongoing rehabilitation, partikular na dyan sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, inspection sa mga barko isinagibo kan Philippine Coast Guard Bicol bilang parte kan Uplan Biyahing Ayos Pasko 2024. Isinagibo kan Commander kan Philippine Coast Guard District Bicol ang sarong pag-inspeksyon sa mga barko sa pantalan sa parte mismo kan Bicol Region.
Iyan bilang parte kan nagpapadagos na implementasyon kan Oplan Biyahing Ayos Pasko 2024. Ang lakdang na ini parte kan mga paglalapigot kan mga autoridad tanganing masiguro ang kaligtasan asin seguridad kan mga pasayro sa panahon man kan na Pasko. Sigun sa mga opisyal, ang pag-inspeksyon isinagibo bilang pagpipreparar o paghanda sa pinaglalauman na pagdagsa kan mga biyahero na mabalikan sa saindang mga pamilya asin na mapasiring sa manlailay ng mga destinasyon. Sa presente, nasa red alert status nakatutok mo niyan ang PCG Bicol sa pagpapakusog kan mga serbisyong kinakaipuan kan mga biyahero asin pinaglalauman na magpapadagos-dagos sa gudnang matapos ang holiday season. Sa oring report kan PCG Bicol kan sudmang alas 6 nin pagkaaga, maabot sa aros 4,000 na mga pasayro ang nag-agi sa Port kan Bicol sa laog lang nin 6 na oras. Alas 12 nin pagkaaga sa gudnang alas 6 nin mag-uumagahon na kanda sudma sa Oplan Biyahing Ayos Pasko 2024 sarong pambansang programa na kung saan naghatod ni napakarayon ang kaligtasan kan mga pasayro, pakusugon ang mga operasyon sa dagat asin maiwasan ang mga aksidente sa tao kan naglalangkaw na bilang kan mga biyahero sa kada Pasko. Pinagtauan manin advice ang mga pasayro na maging preparado asin magsunod sa mga kasuguan tanganing masiguro na maray asin ligtas ang pagbiyahe ngunyan na holiday season. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nagdadanay na yaon pa man giraray sa alerta level 1 ang bulkan kan mayon basado man sa pinakauring report kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology kasud mang Disyembre 23 sa tao kaniya nakapag-record man ni na maluya asin man and nagbabaga sa crater glow sa bunganga kan bulkan alagad. Ini ang sinasabi man na tatauban kan mismong panganuro na nakapag-record ni naabuton sa 1,058 na tonelada aral daw kan sulfur dioxide na ipinagabubuga kan bulkan kan mayon basado sa monitoring kan sinambit ng ahensya. Iyan na puon paman kan Disyembre adus asin na digdiya katamtaman na pag-alisngaw kan plume alagad natatakupan paman girare ini kanda panganuro na nagkaigwani na hidalian na pagbabaga kana nasambit ng bulkan. Sa ngunyan ipinagpapangalad paman ang paglaog sa 6 km permanent danger zone asin na paglayog kana anuman ang mga lulunadan pang ere arukan na aeroplano, helikopter asin ni Bapa. Ianda sa parte mismo kana ibabaw kana bulkan na nagtaunin pagirumdum ang sinambit ng ahensya kan gobyerno na pwedeng mangyari ang bigla na pagputok o steam phreatic explosion kan sinambit ng bulkan kan mayon magkaigwa kan pinagapod na roll o rockfall gikan sa tuktok kan bulkan. Pwede man mangyari ang pagdalihig kan lar kung may matinding pagbulos kan uran. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal kan Disyembre 20, 2024 nagtawan Department of Social Welfare and Development Field Office number 5 katuwang ang gobyerno provincial kan Camarines Sur nin cash relief assistance sa mga pamilyang tinamaan kan Bagyong Christine asin Pipito ginibuyan sa parte kan CWC Hulkadlan Pili Camarines Sur o minabot sa 7,530,000 pesos anay duhol sa maabot sa 753 na mga individual sa irarom kan assistance to individual and crisis situation o program sa Roan probinsya kan Camarines Sur sa grabing napiktaran kan na bagyo sa intirong probinsya kan Bicol kung sa indakol na pamilya ang nawaran instaran asin kabuhayan.
padagos na pinagpapailing kan DSWD an sa indang pagmamalasakit sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur asin Bicol Region sa paagi kan pagdul kan tulos na tabang sa mga nangangaipot ng aning matabangan sindang liwat makabangon gikan sa trahedya. Katabang kanda Departamento kanda Social Welfare and Development Office iyo ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elry Villapuerte, asin man ni Congressman Biggs Villapuerte pati naman Bicol Saro na iyo ang naghihiro tanganing mapadali ang pagtaunin tabang sa mga apektadong mga constituentes kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sikyo na salisian duwang suspek arestado. Buyet padere sa detalye. Arestado ang duwang lalaki pagkatapos na salisyon kal mga diyan laugan o ang bagkan sarong sikyo diyan sa Concepcion na Grande Kasudma. Ang biktima sarong nagnangarang Dante Valenzuela de Vega, 46 anyos kan sinabit ng lugar. Sinabi kayo na alas 7 ng pagkaaga palawi sa trabaho, kan balikan niya ang sayang ID sa Laucan Harok, asin iwinal ang sayang bag sa ibabukan motorsiklo. Pagbalikan biktima, uda na ang bag. Dumana pinasir kan sikyo an nanodan kayo sa seminar, tulos kayo ng nasusog ang karo sa suspect na si Alex, 38 anyos, asin tulos man ining silang tigwar kan sikyo. Kaya tulos kayo ng itinukduan kaibanan na si Arnel. Tulos na nabawi ang bag na may laog na mga bado asin brief. Andua, binikbit na kan security guard, pasiring sa police station number 2 para masakataling kaso. Para sa BBS News, Boyet Cadares. BBS, Basta Bareta, sigurado. Tayo ba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sarong aldaw antis ang Pasko, dagsaan mga tao na nagmamadaling asin naghahabol na makapuli sa indang mga residensya tanganing makaibanan an sa indang pamilya sa maabot na selebrasyon kanda Pasko at siya na matanga sa tao kan kaugmaan kan kapaskuhan dara naman digdi anda angat sa lado kan na transportasyon arugman kanda padagos na pagkakaigwa nin problema sa bulos kan trapiko dyan sa Andayan National Highway sa Lupig, Camarines Sur basado sa Regional Highway Patrol Group Unit 5 padagos na namamatian ang magabat na bulos kan trapiko sa pagkaaga asin na iyan huli man kanda subuot pagkakaaberiya dyan sa nasambit ng lugar kanda traffic nakatutok ang mga autoridad partikular na mga tawan kan Philippine National Police o PNP kabali na ang Land Transportation Office LTO na nagsiserving katuwang sa pagdulkan asistensya asin pagpapadali kan bulos kan trapiko para sa mga motorista asin biyahero na babiyahi ng aning digdi sa indang makahalubilo an sa indang mga mahal sa buhay ngunya na panahon kan Pasko. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Paragos ang pagpaparaikan na sitwasyon kan bulos kan trapiko sa northbound asin southbound roads arani sa parte kan Tapilupi, Camarines Sur sa tauman kan mga angat sa northbound road ginamit ang Tapilupi bilang holding area kan mga lulunadan kung saan nagdadanay ang bulos kan traffic management scheme nin 30 minutos na iro asin 30 minutos man na pagpundo bilang parte kan kaagadan kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Dinagdagan ini kan kadagdagan na 30 minutos tanganing maparikas ang rehabilitasyon kan mga naraot na parte kan na tinampo mantang masa magabat anda parte mismo kan bulos kan south route ninuli man kan na pagdagsa kan mga biyahero maski ngani kadaklan sa mga naraot na parte an nairay na tanganing degdi makaagi na ang duwang linya kan bulos kan trapiko sarong seksyon ang nagdadanay na nasa irarong paman giraray kan konstruksyon ang pagpakaray kan sitwasyon resulta kan raot ni na
panahon asin man digdi padagos na paglalapigot kan DPWH, Philippine National Police PNP, Local Government Units LGU, asin man ang Land Transportation Office LTO, tanganing digdi matawanin solusyon and gurumok na bulos kan trapiko asin marikas na maray nasambit na nga pagpapakaray kan mga problema sa lado kan na tinampo padagos ang koordinasyon kan nasambit na mga ahensya tanganing masiguro na maray ang biyahe kan publiko maski ngani abalang maray. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Lakbay alalay ipiglansar kan DPWH Bicol tanganing masiguro at salbadong biyahe kan mga motorista ngunya na holiday season. Darrell Banyas sa detalye. Ipiglansar kan Department of Public Works and Highways sa Bicol ang Lakbay Alalay Program tangarig na makataonin asistensya sa mga motorista ngunya na holiday season. Pigsugo ni DPWH Bicol Regional Director Virgilio Eduarte ang mga district engineering offices na mag-deploy ng mga composite teams kabali na ang mga representante gikan sa regional as in district engineering offices tarig na makapagtaon ng suporta sa mga motorista. Magkakaigwaman ng 24 motorist assistance centers na ilalakad sa Manila ina Partican Rion asin mapon ini alas 8 nin aga ngunyan Disyembre 24, 2024 hasta alas 5 nin hapon sapit sa 26 kan Disyembre mantang puon man alas 8 nin aga sa Disyembre 31, 2024 hasta alas 5 nin hapon sa Enero 2, 2025 ang operasyon na ini. Mawot kan mga motorist assistance centers na ini na masiguro na salbado at tultol ang biyahe kan mga motorista. Nakipag-coordinar naman sa buot ang DPWH sa Manila inaahin sa kan gobyerno, Arogan Land Transportation Office, Philippine National Police at man local government unit para sa pagtaonin komprehensibong asistensya sa mga motorista. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Bicol Region na nanggana nin tulong onra sa East Expo 2024. Binisto ang Bicol Region sa Social Technology East Expo 24 matapos na makamit ang tulong onra kanda nagtalikod na aldaw duman sa Park and Bay Radisson, Quezon City. Tinawanin onra ang LGU kinubatan kana Transformative Innovation Award para sa matrayumpong pagpapasunod kana Family Tracing and Reunification na FTR system na nagtatabang sa liwat na iiribanan kan mga nagkasurwayan na pamilya sa panahon kan krisis. Ang LGU di Masalang naman nakaresibikan Sustainable Innovation Award para sa Home Care Support Service for Senior Citizen, sarong programa na nagaataman sa may edad na may hilang sa saindang mga harong. Nakuaman kan DSWD Field Office 5 ang ikatulong pwesto sa Innovation Excellence Award. Ninuli man kan halangkaw na physical accomplishment sa saindang mga proyekto. Digdi pig tawanan ni papuri ni Regional Director Norman East Laurio ang LGU asin man DSWD staff sa saindang dedikasyon sa pagpapakaray kan buhay kan mga namamanwaan urog na ang mga tios asin nangangaipong tikapu. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Lalaking nadakop sa bypass operation duman sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur. Nasa ngatan nanin kaso. Mike Gravito sa detalye. Dagos na ngunyan ang atubang sa paglapas kang Section 5 and 11 o ang selling and the possession kan illegal na droga sa paglapas kang 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na sarong lalaki sa Manuan kada Pasakaw, Camarines Sur matapos na ini na madakopa sa piglansar na drug by bust operation kan mga autoridad kasud ma kana formal na sa ngataning kaso sa piskalya
ang nasambit na suspitsado na pinag-aapod na si Jess, residente kan Barangay Karanan sa Badawaan kada Pasakaw, Camarines Sur ni huli kani. Nagagapudan ang kapulisan sa Badawaan kan Pasakaw duman sa mga personalidad na sa kungunyan dahil panag-uuntok panatagas pa ang napayo habang wagapundo sa illegal na transaksyon sa illegal na droga na kung sinda ana madadakop kan mga otoridad sigurado sinda ana magkakasara na taning kaso asin mabilang ni nagkapiraga taon na sa laog kan karsel kay ngunyang pasana habang mag-selebrasyon at kan holiday season ang mga ini ang magpuro-purong duna kan sa indang mga illegal na transaksyon pagkabot sa illegal na droga inulita ana kapulisan dawa na gani si remote asin nagurugma ang mga tao dahil man nagapupundo sa pagmonitor asin paghanap kan mga persona na sagkod niyan igwapa nin illegal na gibo pag-abot sa illegal na droga. Para sa serbisyo publiko sa mga pinarito. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulos na tinabangan kan serbisyong Kapuarte asinman kan Kapuarte Medical Assistance Program anda sarong persona na si Frederica Algura kana San Isidro Libmanan Camarines Sur kana ini ana magrani asin maghagad nin tabang para sa saiyang operasyon sa saiyang mati sa puso. Tulos na tinauanin asistensya na nagkakantidad 300,000 pesos ang nasambit na nga persona para sa saiyang operasyon. At Pamilya Villafuerte sa paginginot ni Governor Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte dain nagduwa-duwa na mag-release nin 300,000 pesos para sa operasyon kanasambit na nga persona. Grabe ngunyan, anda pasasalamat ni Frederica Algura kay Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte, pati naman sa Bicol Saro Party List sa iyang naku ang tabang ninuli man kada tulos-tulos na pag-release ninda 300,000 pesos na pangangaipong cash para sa saiyang operasyon sa saiyang hilang sa puso. O yan parte kan mga pahayag ni Frederica Algura kan San Isidro Libmanan Camarines Sur. Mga staff po hindi mabubuot, Gobernador Luigi po, Congressman Elry, Congressman Migs Villafuerte, Bicol Saro po. Salamat pong maray sa tabang po nindo sa ko. Di ko po ni malilingawan, pigibo po nindo sa ko. Salamat pong maray. God bless po sa Indoga, boss. Partiyan kan mga pahayag ni Frederica Algura kan San Isidro Libmanan na Camarines Sur na tulos-tulos tinauanin 300,000 pesos na kantidad ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte, sharing man ni Congressman Migs Villafuerte para maoperahan tulos ang sa iyang hilang sa puso. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata ngunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata sa lado lokal. Pinagpaliwanag ngunyan kanda PNP digdi sa parte mismo kanda Bicol and mismong itinaong tabang kanda pagbisita digdi ni Police Brigadier General Andrew Perez na kada police station kanda Philippine National Police PNP sa Bicol makakaresibin ng 10,000 pesos gikan sa PNP Chief General Romel Marbil. Ang anunsyo ginibo sa pagbisita ni General Marbil sa Camp Brigadier Simeon Ola kasod mang pagkapon sharing bad pinagbisita kani ad mismong sitwasyon kan bulos kan trapiko dyan sa Banwaan kan Lupik Camarines Sur. Sa pagbisita niya sinabi kani na ang gabos na mga miyembros kan PNP makakaresibi ng tig 10,000 pesos pa na additional gikan mismo sa party ni Chief General Romel Marbil.
Anda bagay na yan mismong pinagpaliwanag man ni Police Brigadier General Andrew Perez Dizon ang Regional Director kan PNP sa Bicol. O yan parte kan sa iya man mga paliwanag mapadapit sa additional na mariresibing 10,000 pesos kan kada miyembros kan PNP. Yun po ay parang additional na panggasto ng ating mga police station sa Pasko at New Year. Kumbaga sa ganun para may mapagsalusaluhan din ang ating mga personnel sa mga police station natin po sir. Parte yan kan mga pahayag kan Regional Director kan PNP sa Kabikulan, Police Brigadier General Andrew Dizon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal, pigkumpirma kan manimento kan bus terminal sa laog kan siyudad Kinaga sa paagi ni Nonoy Reporsado na aros 2 semana nang nadidelay anda pag-arabutan kan mga bus sa mga terminal digdi sa laog kan siyudad Kinaga gikan pa duman sa Metro Manila. Inaabot na subuot nin 24 oras ang biyahe kan bus ali duman sa parte kan Metro Manila. Inihuli man kan problema sa bulos kan trapiko dyan sa parte kan Banwaan kan Lupik Camarines Sur asin man Ragay kung sain egwa subuot nin pigpapakaray na tinampo. O yan parte kan mga pahayag na iyan ni Nonoy Reporsado and manager kan Bicol Central Station o Terminal sa Naga. Halos na po, halos doon simahal na kumbagang permitted delay ang sa tuyang mga expected na mga arrivals. Sa ngunyan po kaya, halos in terms of operation, terminal ngunyan na normal man ang satuyang operation. Kaya lang ang affected pong maray, so satuyang mga pasahero and satuyang mga bus company dahil po nga sa mga delay. Kung nga pinagsabi ko din pinag-calculate ko din sir na maabot talaga sa, ano na po ngunyan, actually kasi nga may nangyayari na po na inaabot ng almost 24 hours ang biyahe. From Metro Manila pasiring Igding and baka po nga estimate po nga kayan from 18 to 22 hours. Artiyan kan mga pahayag ni Nonoy Reporsado kan Terminal sa Naga. Iga-antisiparan pangunyan kan manemento kan terminal iyo anda paabuto na inot na simana kan bulan kan Enero 2025 ninulita papuli naman ang mga bakasyonista na nagpuruli uli man kan Christmas season. Digdi magiging sibot ang terminal station kung magpapadagos-dagos subot araw kani ang sitwasyon kan traffic dyan sa Andaya Highway urog na sa Banwaan kan Lupi. Pigihiling kan manemento kan terminal na posibleng abuto nin 2 o 3 aldaw ang tao sa terminal antis na sinda makapagbiyahe pasiring duman sa Manila. Uya pa, si Nonoy Reporsado. Yun po, ang piga-ano mi po nga ang piga-aanuhan mi pa, ini yung paabuto na first week of January, na kung sakali talagang araw pa ng mga sitwasyon. Yun na po ba ganyan, ang first week of January, itong mga katugangan na nag-urli para mag-celebrate the satukan na Christmas and New Year, para next naman yung first week of January. So that's the time po na magiging sibot ang Bicol Central Station, at siyempre si mga pasahero yan na magkakatripon. So kung araw po kaming sitwasyon na medyo arabala, ang ang mga biyahe, pipililing iba at abuton mga 2 aldaw ang tao dyan sa terminal na para makabirahin tinda 2 hanggang 3 aldaw. Artiyan kan mga pahayag ni Nonoy Reporsado and manager kan terminal sa Naga. Ag minaabot dan bulan in Disyembre ang sabi kan manemento kan terminal permi subuot na nagkakaigwanin abala sa bulos kan trapiko asin ngunyan na nadagdagan pa ninuli kan problema kan traffic dyan sa Banwaan kan Ragay asin Lupi. Dagdag pa dyan na ang mga bus daiman subuot nakakaagi duman sa Camarines Norte o litay guwaman ng problema sa lado kan tinampo sa nasambit ng probinsya kaya gabus na mga darakulang behikulo asin bus na agi sa Andaya Highway. Uya pa si Nonoy Reporsado.
Kayo po, pati po mga sa parting Quezon, hindi din mga ayan. Kaya talaga pong medyo anong kapag kayo niyo, medyo talaga ang mga pagkaabala sa mga expected na mga trips talagang. Dati na po pag December, inabot na talagang 12 to 14 hours ang biyahe. Dati pa. Yung mga ayos kan mga inaagihan na tinampo, talagang na pa kung maray, nadagdagan pa. Ang aram ko po, itong mga buses na going to Metro Manila, parang may po pwede makaagi sa Camarines Norte ay. Pwede po dumaan. Light vehicle siya na. Oo. So, talagang may pong choice, hindi po sa maagi. Entras tanto, pati ang mga lokal na mga basis apektado man kanda biyahe. Huli naman kana problema sa tinampo dyan sa Andaya Highway, partikular na sa may lugar kan porsyon kan Ragay, asin man dyan sa parte mismo, kanda Banwan kan Lupik Camarines piglalauman kan Monumento kan na terminal na alas 10 abot alas 12 nin pag-abot kan mga basis anda nag-abot sa terminal kanda bus itong mga hali pa sa parte mismo kanda terminal sa Manila alagad si mga haling banggi baka hapon naman subot o banggi naman ngani mag-abot sa Naga Terminal. Uya si Nonoy Reporsado. Din po. Grabe po talaga ngunyan, pati po nga ni ang local tali ng mga buses. Grabe din talaga actually, ngunyan pong aga, po yan pag-arap po ka rin talaga sa December. Pigi-expect po yan na maarabot ang mga buses kaya, mga asyan pang mga phone, sabihin mga alas 10. So yan, nagkarabot po niyan, sinagharali po yan duman sa Metro Manila na siguro mga day trip pa. So, kaligit pa lang po yan. Sa mga day trip po, haring Metro Manila, medyo dikit man lang po yan. Nagpupuron po talaga mga biyahe duman. Hapon na po, especially itong mga pambanggi. Itong mga pambanggi, probably, maawit pa yan, baka atyan pang maray. Opo. Sa Terminal Kanaga, an bulan kan Disyembre iyo an pigihiling nindang panahon kanda sinasabing pirang basa ana kinakaipuan abot sa inot na simana kan Enero 2025. Alagad piglalao maninda na anda dakol an arrival nin mga bihikulo haling Manila bako lang mga bus kundi mga pribadong bihikulo. Asin piglalao maninda an delay o abalang pag-abot nin mga buses sa terminal duman sa tamang oras na dapat yao na sinda nakaabot sa Terminal Kanaga. Sa monitoring kanda terminal, inaabot na nin 24 oras ang biyay Manila-Tunaga. Uya si Nonoy Reporsado. Yun po yan ang Hindi po sa Log Terminal, yan po kayang December, pero iyan si ginagamit ng panahon din para mahiling mi kung pirasi mga kaipuan tang mga number of trips. Oo, palabas ng first week of January. Tangunyan po, ang inaasahan talaga, ang dakulungan ang arrival. Most probably po, sinagkarabot mo niyan, itong naghali duman na day trade. Kaso banggi po, kung may naghali duman na alas 9, let's say alas 9, mga around 11 p.m. to 12 p.m. dapat yaon na po tayo ng Naga. Pero sharing po kasi, monitoring po talaga nyo sir, 20, inabot ng 24 oras. Arti ba yan kan mga pahayag ni Nonoy Reporsado kan Naga City Terminal. Yang mga tugangan katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pavis. Mga tugang, Merry Christmas sa Indo Gabos. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. Merry Christmas! PBS Basta Bareta, sigurado